Matthew chapter 9, beginning from verse number 36 to number 38. Say po pag nakita na. Matthew chapter 9, verses 36 to number 38. Basahin mo natin po ito sabay-sabay. Ready? Read. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion to them, because they fainted, and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Verse 37, Then said he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Verse 38, Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into harvest. Shall we pray? Heavenly Father, muli po rin maraming salamat pinili kung dinala sa iyo. Maraming salamat po rin naman na meron po kami gawain na prayer meeting sapagat Panginoong Diyos po ito pinapakahalaga. Tulungan niyo po rin Panginoong Diyos ng iyong gabi, makita po rin naman ang aming mga sarili, at tawa po Diyos naman, ito po lang siyang makita po, maitaas, maging bida Panginoon sa aming mga kapatid. Salamat po rin sa iyong sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon pong gabi, ang title po ng ating pangalan, ang mensahe po ng Diyos is Laboring for the Lord. Laboring for the Lord. Pag sinabi pong labor, ito po, it means work hard or hard work. It means great. Make great effort. Sa pag-labor po natin po sa gawain po ng Diyos, inaasahan po ng Diyos talaga tayo mag-hard work. It makes great effort. Sapagat sa ating pong pag-labor, ang kalaki po nito ay pagtitiis, pagpapagan, pagtatyaga, at paghihirap. Amen po ba? In laboring for the Lord, may kalaki po itong pagpapagan, pagtitiis, pagtitiyaga, at paghihirap. Kaya po, wala pong tutumbas sa isang kaluluwang naligtas. Amen po ba? Wala pong kaluluwang tutumbas sa isang kaluluwang naligtas. Kung wala pong mag-labor, kung wala pong magtuturo sa kanila pong salita po ng Diyos, amen? Wala pong maniligtas. Tinino sinabi po ng Bible sa verse number 36. Yung panawagan sa ating po ng Diyos, Then said I unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Sapagat many people, kahit mga Kristiyano, sila po'y dedicated to His work. Napaka-dedicated po nila sa kanilang trabaho, hindi naman masama. Napaka-dedicated po nila pagdating sa pag-aaral, hindi masama. Napaka-dedicated po nila pagdating sa kanilang mga hobbies, minsan games, ngunit hindi naman sila dedicated pagdating po sa gawain po ng Diyos. At minsan nawawala na po sila ng time pagdating po sa gawain po ng Diyos. Maraming sasakripisyo sila, maraming nagtitiis sila, nagtitiga sila pagdating sa mga makabutong bagay. Pero ibig po ng Diyos na sa ating panawagan po ng Diyos, sabi ng Scriptures, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Tingnan po natin po, look at the fields. The harvest are truly plenteous. Marami mga hindi pa mananampalataya, marami pa mga believer, marami pa hindi po nakakilala sa Panginoon. Kaya yung ibig po ng Diyos, tumugon po tayo sa panawagan na tayo po pag-labor po doon sa gawain po ng Diyos. Sapagkat totoo sa ating pong pagtatanim, sa ating pagtuturo po ng Word of God, sapagkat tayo po yung nagtatanim, magkagad po tayo umasa po ng harvest kagad. Isa naniinip kagad tayo eh. Amen? Ibig po ng Diyos, magtyaga tayo pagkamat may hirap. Pero meron din naman season ng pagtatanim, meron din naman season ng pag-harvest. Laboring is not yet is tayo po ang lalabas. Upang maabot po sila ng salita po ng Diyos. Don't lose for the harvest. Kaya kung mahal natin po ang gawain po ng Diyos,
Kaya kung mahal natin na sinasabi kong tayo, ikaw ay isang mananampalataya, totoong nakakilala sa ating Panginoong sa Kristo, inaasahan po tayo ng Diyos at tayo tumugunpunin sa panawagan na tayo ay lalabas para ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Sa pagkasabi ng Bible, 1 Corinthians 15:58, yung ginagawa po natin, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Yes, minsan pagtatawanan tayo. Yes, minsan lalalitin po tayo. Pero dahil tayo nagle-labor at nagseserve po tayo sa King of Kings and Lord of Lords, sabi ng Bible, Galatians 6:9, be not weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint. Kaya kapag in-laboring for the Lord, number one, ibig po ng Diyos na nakita po sa atin is to love for the lost. Love for the lost. Sa pagkasabi po ng mga talata, but when is the multitude ng Panginoong Isus po, He was moved with compassion on them. They fainted and were scattered abroad na parang walang pasturan. Kaya, he loved for the lost. Sabi ko ng Bible sa Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ito po yung ating pong mission. Sabi nga po ng Bible, if there is no vision, the people perish. Kaya the reason why, kung bakit po ang ating Panginoong Jesus po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, because of you and me, sa pagkasabi ng Biblia, one soul will save, the heaven will rejoice. Kaya nga nakakatawa na kapag ginaturuan mo, na alam mo talaga siya na iyan na nanalangin at tumanggap sa Panginoon sa sabi ko ng Bible, libo-libong anghel na nagkakatuwa sa langit sa isang tao nagsisi ng kanya. Kaya nga tayo namamahalan ng palataya as a responsibility, ang ating pong responsibility, don't be blinded. Amen? Huwag po tayo magbulag-bulagan sapagat mas marami po ang namamatay at patungo po ng impyerno. Sa pagsasabi ng Bible in Mark chapter 8 and verse number 36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and he lost your own soul? Kaya nga po mga kapatid sa Panginoon, no, ikaw man ang pinakamayaman kung wala ka namang nabibis. Amen po ba? Kaya sa biyaya po ng Diyos, dagat tayo hinahamon ng salita po ng Diyos. Hinahamon tayo po sa ating pong church. Hinahamon lagi po tayo sa preaching po ng ating pong pastor. Amen? Na kahit huwag lalagpas sa isang linggo. Amen? May man tayo mabigyan ng trust o matulungan man para po sa gawain po ng Diyos. Kaya in every for the Lord, ang kalapit po nito, it takes sacrifice. Amen? Meron talagang pagsasakripisyo. Kapag tayo magbibisita, meron talagang pagkasakripisyo, minsan talagang gastos ka para sila po madalaman po sa Panginoon. Meron po ang sabi po sa children ministry sa Bible School. Yung mga bata po doon, napakadami po nila. Pero sa biyaya po ng Diyos, yung mga bata po yun natin po naturuan kung kanina lang. Tama nga naman, what is 200, what is 300 pesos para sa mga bata ito kung sila naman ipapalapit, kung sila naman ipapakilala sa ating Panginoon sa Kristo? Amen? Kaya it takes sacrifice. If you love the Lord, may kalapit po itong sakripisyo. At may kalapit po itong sacrifice, pangalawa, service. Kahit minsan napapagod po tayo sa ating paglilibor, sa gawain po ng Diyos, God gives the strength. Pero katama man po, bakit maraming mga hindi na po sumasama pagdating po sa pag-aanit? Sapagat ang mga nagiging dahilan po nila, madalas sinasabi nila, mainit, matagal, mabagal ang bunga, at nananatili na lamang po sila sa kanilang tinatawag na comfort zone. Kaya nga po sa ating paglilingkod po sa gawain po ng Diyos, number one, love for the lost. Nakakatuwa na sa biyaya po ng Diyos, ginagamit ka ng Panginoon para sa isang tao na makakilala po sa Lord, na makakatanggap ng Ebanghelyo ng kaligtasan at ang gagamitin po ng Panginoon para sa magkaroon po ng kagiyaman po ng kalagayan. At pangalawang bagay is looking for laborers.
Sabi mo ng Bible, then say unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Ito po yung urgent calling. God's seeking more laborers. Kaya ang katanungan po sa atin, are you willing na maging laborer tayo po ng Panginoon? Kaya nga po, minilagay ako doon dito, many Christians are willing, but they are not available. And sometimes, many Christians are available, but they are not willing. Madami po mga mananampalataya na pagdating po sa paglilingkod, they are willing, but they are not available. Yung iba naman, they are available, but they are not willing. Amen? Ibig po ng Diyos pati yung ating pong willingness na magamit po sa gawain po ng Diyos, ay maging available tayo sa Kanya. Hindi pwede po na willing lang tayo, pero hindi tayo available. Tama po ba? At hindi rin naman pwede na available ka, pero hindi ka naman willing. Magkasama po yan sa ating pong Panginoon. Kaya, God looking for more laborers. Ito po yung need sa gawain po ng Diyos tayo po dumugon po sa panawagan. At ang panawagan po ito, it is a personal. Sa iba ng Bible, personal. Na tayo po ang ikaw mismo ang lalabas. Ikaw mismo ang gagawa para sa kapurihan po ng Diyos. Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy acceptable unto God, which is your reasonable service. Kaya nga sa pag-enable na natin po sa Panginoon, walang proxy. Amen? Personal, tayo po maglilingkod po sa Diyos. At pangalawa, hindi ng personal, priority. Amen? Priority. Sino ba ang ating priority? Matthew 6:33. Ngayon bang gabi ito? Who is your priority? Is God your priority in your lives? At pangatlo, hindi lang personal, hindi lang priority. Yung pangatlo is makikita natin po yung tinatawag na perseverance. Sapagkat kapag tayo pinagle-labor po, gumagawa po sa gawain po ng Diyos. Sabi ko ng Bible sa 2 Timothy chapter 10 verse number 3, lalaman po, endure hardness as a good soldiers of Jesus Christ. Minsan, tatanggihan tayo, minsan lalagitan tayo, minsan pagtatawanan tayo. Pero, dahil tinalaga mo yung buhay natin para sa Panginoon, naging priority po natin po ang Diyos, at tayo ikaw manggagawa po ng Diyos para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya yung pangalawang bagay is looking for laborers. Are you willing po na maging laborer ng Panginoon? And lastly, is live for the Lord. Live for the Lord. Ikaw ba ay nabubuhay? Ikaw ba ay nabubuhay para sa Panginoon? O ikaw ba ay nabubuhay para sa ating sarili o para lamang po sa mundo? Alalahanin po natin po yung sakripisyo na ginawa po ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung magbibigay ng motivation po sa atin kung bakit po natin mahal ang Diyos at kung bakit po tayo magpapagal po sa gawain po ng Diyos. Kaya nga, ang laging hamon sa atin po ng Biblia, huwag lagi tayo pumasa sa ating po sariling kakayanan na magagawa po natin. Amen? Tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos po ay hindi nakatingin sa atin kung lagi, kung sa atin lamang po. Pero kung tayo ay aasa lamang doon sa magagawa sa atin po ng Panginoon. Amen? Aasa lamang po tayo sa biyaya po ng Diyos, sa grasya po ng Diyos, nakakap lamang tayo sa awa po ng Panginoon, kung bakit pare-pareho lamang po tayo nakapaglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon. Kaya ngayon pong gabi, ibig po ng Diyos, maging laborer po tayo para po sa gawain po ng Diyos. Yes, sa ating pag-labor, meron tayong may kalaking pagtitiis, may kalaking pagtisaga, may kalaking paghihirap for the cause of Christ. At sa ating pong conclusion, ito na po tayo magtatapos sa ating conclusion na ito. Brother Just, sa ating conclusion, if it is not you, then you. Amen? Sa pagtuturo po natin po ng salita po ng Diyos, sa pag-labor po natin sa gawain po ng Diyos, ang katanungan, if it is not you, then you. Kung hindi ako, kung hindi tayo, sino ang mga ngaris?
sana tulungan po tayo sa panawagan na tayo po maging ang magagawa ng ating Panginoon Yesu Cristo. Magandang gabi po. At obserbahan niyo po na talagang kailangan talagang mag-wait for obserbahan niyo naman sa lahat ng maternity room sa hospital, every time na mayroong sangkol na nilalabas, ay sapagkat mayroong nag-labor sa loob. Amen siya? Amen? Mayroong sangkol na nilalabas sapagkat may nag-labor sa loob. Pero din sa mga churches. Maraming mga churches, hindi ba pastors na i-discourage, naghahanap ng ibang field, na iniiwan lang sa bahan, sapagkat discourage, sapagkat walang nangyayari sa gawain ng Panginoon. But the key is what? Laboring. No? Talaga dapat may mag-labor, ha? Tayo mag-interest of Deuteronomy chapter 27. Deuteronomy chapter 27. At sandali po ako, with your ballpen na hawak ng inyong mga kamay, Deuteronomy chapter 27, at meron kayong ballpen na hawak. Amen? At may papaguhitin ako sa inyo na kaprasong letra lamang, ha? Papaguhitin niyo po ito, ha? Alright. Now, verse number 15 hanggang 26. Deuteronomy 27, chapter verse 15 hanggang 26. Are you ready? Now, sabay-sabay, ha? Okay, responsive. Ready? Uma. Cursed be the man that maketh any graven image or molten image, an abomination unto the Lord, the work of the hands of the craftsman, and putteth it in a secret place, and all the people shall answer and say what? Okay, go into yung amen. Ano yan? Okay? Pagkasabi ng Panginoon na curse be the man, no? Nagsabi siya, and all the people shall answer what? And say what? And say what? Alright. Diyos ang salita, ha? Okay naman? Kung hindi nyo rin yung salita, amen. And all the people shall say, amen. Nakakaya po, inuobliga sila ng Diyos. Commandments ay sasagot sila ng what? Ako naman, ha? Cursed be he that removeth his neighbor's landmark. And all the people shall say, alright. Ilan ang amen? Ilan na yan? Tatlo, ha? Kayo naman? Okay, guhitin nyo ulit. Amen, ha? Ako naman, cursed be he that perverted the judgment of the stranger, fatherless, and widow, and all the people shall say, amen. Amen naman. Ilan na po yan? Cursed be he that lieth with any manner of beast, and all the people shall say, amen. Panginoon na po. 8 na, ha? Cursed be he that lieth with his mother-in-law, and all the people shall say, amen naman. Cursed be he that taketh reward to slay an innocent person, and all the people shall say, amen. Cursed be he that confirmeth not all the works of this law to do them, and all the people shall say, amen. Alright, entitled Say Amen. Amen? Amen. Alright, say amen. Okay? The importance of saying amen. Lord, ako yung tulungan, patnubayan,
Nung sabi ko po, ipahayag ko ang salita mo, nais mo na mapakinggan at patuloy pang matutuhan ng iyong mga anak. Bless your people, my Lord. Tiyakin na namin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, tama ba? 12 times. Amen? 12 times. Ha? Okay? Na sinabi ng Diyos. Nakita mo? Ang Diyos ang nagsabi, say Amen. All the people shall say Amen. 12 times. Now, the word Amen is a word of what? Agreement. Diba? It is a word of agreement. Tama ba? Nagpapahayag na ito, ako isang ayon. Okay? Agreement and support. It is a word of agreement and support. Doon sa salitang nabanggit. Are you listening? Amen? Amen? Amen. Okay, isang ayon ka. Okay? At sinusuportahan mo yan. Kaya nga, isang definition ng English word, so be it. Diba? So be the word. Mangyari nawa. Okay? And amen, used to express, yes. Ito yung ginagamit to express agreement, submission, or affirmation. Submission or affirmation. Ipinapahayag mo, pinututunayan mo na sang-ayon ka, tama yung napakinggan mo at dapat talaga itong mangyari. Now, ngayon, dito sa Bible, kapatid, wag natin isipin na yung pag-amen ay Old Testament times lang. Hindi. Bagkus sa lahat ng letter, halimbawa, ni Apostle Pablo, Paul in Ephesians, madalas gamitin sa lang amen, especially sa in conclusion. Naroon po yun. Kaya natin kung paano talagang na ito'y itinuturo ng Panginoon na sambitin ng kanyang mga tao. At ito po'y hindi sasambitin lamang if you are a emotional person, di ba? Because ito'y sasambitin mo sapagkat ikaw ay what? Ano yun? Sang-ayon, sumusuporta, at nagpapahayag ng iyong what? Pagkapasakop sa salitang nabanggit. Talagang ini-encourage ng Diyos ang kanyang mga tao na kung kayo ay sang-ayon at talagang kayo nakapasakop sa kanyang salita, sabi niya, all the people shall say what? Now, the importance of saying Amen. Very simple. Number one, ano yung number one? It was God's command. Number one is what? Tignan niyo? It was God's command. Kaya, hindi tayo nag-amen sa pagkat sinabi ng pastor, say Amen. Hindi. It was what? It was God's command. Hindi ito an Old Testament command, but a command for all. It is a command for all. Okay? During the Old Testament times, hanggang New Testament times, hanggang sa panahon ito ng biyaya at sa panahon ito naghihintay at sa muling pagparito ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, kung isipin ng sino man, it is an important word. In 1 Corinthians 16, hindi po, verse 24. 1 Corinthians 16 and 24. 16, 24. Alright, pwede na kayo? Ready? Ready pa sir? Susunod niyo po sa 22, ha? If any man love not the Lord, Jesus Christ, let him be anathema maranatha. Alam niyo? Sumpain siya. Ang biyaya ng Panginoon Kristo ay sumayin niyo. Okay? My love be with you all in Christ Jesus. Sumunod. Amen. I agree. Napapasakop ako.
27. At ito talaga mabibigat na commandment na dapat talagang umiral sa panahon nila. Sapagat ito hindi umiiral sa mga Gentiles nation na nasa kanilang paligid. Listen carefully, ito hindi umiiral sa Gentile nation na nasa kanilang paligid na siya ang kadahilanan kung bakit sila pinalipod ng Diyos lahat. Alam mo? Kaya talaga ba sa inisip, bakit ganun sa Old Testament? Kahit mga samot, pinapagay ng Diyos. Anong dahilan? Kasi yung mga Americans, mga Hibay, mga Jebuset ay mistulang cancer na nawala ng kagabutan. Nakikinig sa akin? Nakikinig kayo? Minsan, ang paraan para mabuhay tao ay matanggal yung cancerous ng paa. Halimbawa. Nakikinig kayo? Kung hindi sila tatanggal ay talaga mabubulok ang tao sa buong mundo at malaking problema ito sa nation Israel. Pinalilipon na nga sila. Kita niyo po, madalas ba affected ang Israel? Nakinig po ako? Nakinig po ako? At madalas nga ang Israel kung bakit hinahabol nila sapagkat sila po ay nahihikayat, no? Na-entice sa ginagawa ng Gentile nation. Yung binanggit dito na sabi ng Lord ay mag-aiming kayo ay sapagkat ito'y ayaw ng Diyos na gawin nila at iiwasan nila talaga. Okay, napasin niyo po in verse number 15. Tumutok ito sa huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan. Huwag din tutularan yung mga bansa sa inyong paligid na sumasamba sa mga larawang inanyuan at inuhit lamang nila. Pag binasa niyo yung buong Jeremiah, kasi carefully, talagang sila po ay talagang pinurusahan ng labis ng Panginoon. Sabi ng Lord, okay, huwag na kayong lumaban, huwag na kayong magpadaya sa mga propeta dyan. Hindi sila sinubo ng Panginoon Diyos, hindi. Sabihin nila sa inyo na magagapi, lalaya ang Babylon. No. Okay, huwag na kayo lumaban. Walang saysay, magpasakot na kayo. Magpadalabihan kayo. Pag hindi kayo nagpadalabihan, yung manatili sa lupa, dyan sa Israel, umabatay sila sa pestilence, sa taba, at sa famine. Hindi nangyayari sa kanila. Na anong kasalanan nila? Idolatry. Ipadami. Amen? Sino tangahan nilang idols? Ano pangalan? Baal, di ba? Amen? Baal. Sino pa? Astoret. No, lahat ng yun ay Diyos-Diyosa na Philistine at ng Hivites. Kaya, yes, it was God's command. It was God's command. Secondly, ano na ba? Bakit mahalaga na mag-say ng amen ang Kristiyano? Okay, secondly, clapping is not the same as saying amen. Hindi sa pinalakpakan mo yung kumanta o pinalakpakan mo yung Christian na amen ka. Clapping is not amen. Hindi ito pag-amen. So, okay? Sa dalawang sinabi ng Lord, wala siyang sinabi, ba't kumalakpak naman kayo? No, ano sabi niya? All the people shall say what? Amen. Huwag kayong kumalakpak, mag-amen kayo. Okay? Now, okay, don't forget, saan mo ginagawin ng pagpalakpak? Pag may sumayaw, saan pa? School program. Tama? Tama? School program. Saan pa? Amateur. Saan pa? Ano ba? Nanalo sa bingo. Diba? Pumapalakpak sila. Okay? Kasi, okay? Nasiyahan ka sa pagkanta. Diba? Nasiyahan ka. Nag-enjoy ka. Pumapalakpak ka. But don't forget, church is not a performance.
is not a performance. Church but it is a church service. Amen? Amen? Okay? Lahat ng umaawit dito ay hindi ka ine-entertain. Hindi sila umaawit para sa tao. Umaawit sila para kanino? Ano nga? Para kanino mo? Para ka? Okay. Ilagay naman nyo, ha? Ilagay nyo, baka nalimutin ko. Don't forget that. Worship is not for us. Worship is not for us. It is for God. Okay po? Kalabas na, worship is not for us. It is for God. Kaya nga, sa pagkatang nagsamba ay hindi para sa atin, hindi para sa Diyos. Siya ang ating inaawitan. Siya ang ating sinasadya. Siya yung ating pinaghahandugan ng ating buhay, ng ating galaw. Siya. Amen? At ultimo yung congregational singing in special number. Kaya congregational singing and special number philosophy is to inspire and not to entertain. Ano ito? Ay, basta tayo congregational singing and special number philosophy is to inspire and not to entertain. Hindi ba? Kaya nga naman, bakit naman nagpapalagpakan? Hindi naman sila kumanta para sa iyo. Kumanta sila para sa Panginoon. Amen? Hallelujah? Umawit sila to inspire, not to entertain. Umawit sila, okay, to prepare the heart of the people sa preaching na susunod. Yun. Amen? Kaya minsan, talagang normal minsan, kaya ko sa kawakuda, pakanta mga itong kanta nito. Bago ako mag-preach. Okay, okay. Sige, unahin mo nga, bago nga preach, ito mga siya yung nag-isala mo. To inspire. Sino ang inspire? Sino dapat na-inspire? Number one, the pastor. Sino mag-preach? Sino number two? The congregation. Amen? Amen? Kasi kumantan nyo siya eh. Kaya clapping is not the same as a na tayo naman, nasanay na lang tayo. Mapalagpag tayo. Pero, mas mainam ang magsabi ng amen kasi mas biblical yun eh. Amen isa? Mas biblical. Alright? Talagang iniutos pa ng Diyos. Amen isa? Kaya nag-amen ka sa pag ito God's command eh. Inutusan tayo. So, magsa-amen ako. Amen? Amen? Sa pag yung i-reject naman, ay isa ayan ako eh. Tama naman yung sinabi. Ba't yung mag-amen? Oh, ano yan? Oh, at yung ginamit talagang na-bless ako. Yes, saying amen is better than clapping to show approval for the preaching. Number 3, you show your agreement. Huh? Okay? You show your agreement with the preaching when you say amen. Pag nag-amen ka, ipinakikita mo lang yung iwan. You agree. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako sa sinasabi ng pastor. Sang-ayon ako sa mensahe. Nangyari nawa. Sang-ayon ako. Kaya
Deuteronomy chapter 27. Okay, bakit? Because God wanted the people to say Amen. Ha? God wanted the people to say Amen. God wanted people to show expression of agreement. Ano ba isa? Submission. Ano ba isa? Affirmation. Ibig ng Lord, makita sa mga tao niya na sila'y napapasakop at talagang naunawaan nila yung mensahe na banggit. Kaya ito'y public profession din. Ibig isa? Remember, nung sabi ni Moses minsan sa mga issues na, who is of the Lord's side? Remember that? Sino ang nasa panig ng Panginoon? Tapos pag nag-aiming ka, nagpapakita ka, Lord, ako'y sa panig mo. Sa mission. Naganap yun, pagbaba ni Moses, nakita niya yung mga tao yung nakadumuluhod sa golden calf, di ba? Who is on the Lord's side? Sino tumayo? The Levites. Kayo ang Levites. Pakita na, okay? Kung kayo nasa Lord's side, it means kayo nasa panig ng Moses. Doon lahat ng idolaters, patayin. Amen? Amen? Nagano'n din. When you say amen, it means what? Lord, ako ay sa panig mo. Ha? Pag sinasabi mo sa mga tao sa paligid mo, sa pastor, sa mga visitors, we are all the Lord's side. So bakit pinapakita mo, nag-aiming ka, it means you show your agreement with the preaching. With the preaching. Romans 15 and 33. Romans 15 and verse 33. Romans 15 and verse 33. Alright, kaya na po ninyo? Amen? Alright, sabi ni Pablo, now the God of peace be with you all. Ano sagot ng tao? Now dito sabihin, the word I mean is so be it. Anong meaning dito? So be it. Sabi ni Pablo, ang Panginoon, ang Diyos ng kapayapaan ay sumainyo. Ano sagot ng mga tao? Mangyayari nawa. So be it. Agreement. Now, chapter 16 and verse 20. 16:20. Ready? And the God of peace, pakilakas, shall bruise Satan under your feet. Surely, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Pakilakas. Sabi niya, sang-ayon ako. Alright? Pangalawa. Okay? When you say amen, it's an expression of what? Yung dulo pa ito. Affirmation. Okay? Pinagtitibay mo. Okay? Pinapahayag mo yung pagsang-ayon mo na madurog ang ulo ng diablo. Pinagsinapay. Amen? Pinag-aiming ka sa pag-iiman ako, mangyayari yan, mangyayari na ka sana. Ang nag-aiming ako sa ipinapahayag kong naniniwala ako dyan at hindi kong mangyayari yan na madurog ang ulo ng diablo. Kaya nga, when you say amen, it's your agreement with the preaching. Sa iyong pagkasalita na amen. And lastly, saying amen gets you involved with the preaching time. Gets you involved in what? So hindi lang yung pastor ang nagtatrabaho.
Di ba? Yung sabihin ng pastor, para ko nasa Catholic Church. Kasi lahat na tulad-lahat eh. Alam ko, nasa sinubuhay siya kasama ko. Nagkakaroon din mga Krista at Victoria. Yung simbahan rin ni Nilda. Talaga naman. Nagpipis ako yung mga tao na ko. Ang hirap ng gano'n. Hindi pa alam kung ako gusto nila mag-preach. Talaga na, tulad-lahat. Talagang mga formal na formal eh. Doon ako, mahirap talaga. Then, alala ko nakapapis ako sa Batangas, no? Kaya, Pastor, Abila yata. Ganun din. Hindi sila sanay na nag-i-amen. Nakapulang sa trabaho. But of course, listen, sa ayon sa mga binasa natin, mali iyon. Tama? Amen? Mali iyon. Sapagkat to say amen, na bakit importante mag-say na amen ang church? And number one, it was what? It was what? It was God's command. Okay? Pag nag-aiming ka, nagpapay ka ng what? Agreement? Ano yun? Submission and affirmation. And secondly, hindi ka pinapapalakpak, kundi is mag-aiming ka, huwag ka pumalakpak, hindi ito program. Hindi sila umawit para ma-entertain ka, umawit sila para ma-inspire ka. Amen? Amen? Ma-inspire ka at ma-inspire din yung umaawit at nagpipreach. Nakita, nakikinig ka, nakakasunod ka sa sinasabi niya. Yan nga, when you say amen, you show your agreement. And lastly, when you say amen, gets you involved with the preaching time. With the preaching time. Na-observe natin, tapos na ako, na when you say amen, mas marami kang nakukuha sa preaching. Yes, you will likely get more. You get more out of the preaching by saying amen. Kaysa nakaupo ka na. Amen? Kaysa nakaupo ka na kay pura na. At hinubad mo na yung sapatos mo, ngayon sinusot mo na. Tatapos na ito. Huwag na sapatos ka na, patakbo na patapos. Mr. Pastor, hindi pa ako tapos. Huwag ka muna magsuot ng sapatos. Saying amen gets you involved with the preaching. Okay? Alright, and then okay, saying amen does not make you more spiritual. Hindi ibig sabihin spiritual ka na, talaga, higit ka spiritual, but it makes you what? Obedient. Saying amen makes you what? It makes you what? Obedient. Sapagat Diyos ang nag-utos. That all the people shall say, Amen. Tumayin po tayo na. Salamat po, Diyos, sa mensahe po muna kaya. Sa preaching,